Ayan, what's up guys? Nandito na puta ina. Ayun guys, for today's video, pag-uusapan natin ngayon ang What the fuck is this piece of shit? ayo, tadamang pasokin, nabigatin. Oh no! Merry New Year, alo. Isa't kalahating taon na pala ako dito sa Taiwan. At 2 beses na din akong nag-celebrate ng bagong taon dito. Happy New Year! Bagong taon ng 2025, dito kami nag-celebrate ng mga ka-work ko. Dahil wala din naman akong kasama nun mag-celebrate ng bagong taon, ay niyaya nila ako. Dahil nung mga time na to ay wala pa naman akong masyadong kakilala. Kaya nagpapasalamat pa din ako sa Panginoon. Dahil kahit malayo ako sa pamilya, ay nararamdaman ko pa din ang init, saya at pagmamahal ng Pasko at bagong taon. At ngayong 2026 ay di na ako mag-iisa dahil kasama ko na ang aking jowa. Ito yung una kong pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Unang pagkakataong maranasan ang buhay OFW. Madami nang nangyari. Madami na din akong karanasan. Iba't ibang pagsubok, iba't ibang layunin. At ngayong 2026, isa sa mga goal ko ay ang i-pursue ang pagiging vlogger dito sa Taiwan. Lahat naman tayo may iba't ibang kwento ng mga kaganapan sa ating mga buhay. At gusto kong i-share ang kwento ko kung paano ako napadpad dito sa Taiwan at kung paano at bakit ko pinasok ang mundo ng social media. June 2024 nung dumating kami dito sa Taiwan. Pagdating na namin sa airport ay sinundo na agad kami ng isang taxi at hinatid agad kami sa company. Pagdating na namin sa company ay sinundo agad kami ng mga coordinator at chinek na din mga papers namin at briefing na din kami sa rules and regulation ng company. Di na ako nakapag-video nun dahil pinagbawalan kami na gumamit ng cellphone. Dahil dito sa company namin, bawal ang gumamit ng cellphone sa loob ng production at pati na rin sa kantin. Binigyan na din kami ng unan at blanket para sa room namin. Kaso kulang yung binigay nila dahil sobrang lamig dito sa room. Hindi na kasi pinapatay yung aircon dito. Kaya naman lumabas kami para bumili ng mga additional na gamit. Ito yung kauna-unahang lumabas ako dito sa Taiwan at namasyal. At di ko lubos akalain na nandito na ako sa Taiwan. At dito na din namin nakilala si Tim. Nagtanong lang kami sa kanya nun dahil di namin alam kung saan kami bibili ng mga gamit at kung saan kami sasakay. Sobrang bait nga niya dahil siya na din ang nag-insist na samahan kami para bumili ng mga gamit. Siya na din ang naging guide namin kung paano mag-commute at kung paano pumunta sa mga galaan dito sa Taiwan. Hindi nga naging madali sa amin ang mag-adjust dahil napakalayo nga ang way of living, cost of living at kultura dito sa Taiwan compared sa Pilipinas. Malinis na kapaligiran, magandang transportasyon at napakadisiplinang mga tao. At nang medyo patagal na kami ay medyo nakabisado na namin ang mga lugar at ang mga kalakaran dito sa Taiwan. At syempre gusto ko na din i-share sa inyo ang mga bagay na to sa pamamagitan ng pagpupost ko sa social media. At ito na ang mga naging ganap ng pagtatrabaho ko dito sa Taiwan. Nagpasama nga ako kay Tim para bumili ng iPhone 16 Pro Max dahil naisipan ko ngang gumawa ng mga content at ipost sa Facebook at sa aking TikTok account dahil puro laro na lang ako sa aking cellphone o kaya naman nanonood ng mga movies
Marami din naman akong ginagawa para libangin ang aking sarili at para na din maiwasan ang talaga namang unang kalaban ng OFW, ang homesickness. Isa ito sa mga dahilan na karamihan ng mga kababayan natin ay umuwi ng maaga sa Pilipinas. Kaya naman di ko talaga hinayaang sa lahat ng oras ay wala akong ginagawa. Katulad na lang ng paglilinis ko sa kwarto kapag wala akong pasok. Minsan kasi ay ako lang mag-isa dito sa kwarto. Kaya naman habang wala sila ay di na ako nag-aksaya ng oras para maglinis. Dahil minsan nahihiya na din ako dahil palagi silang naglilinis. At pinupuri nga din kami dahil kami nga daw ang may pinakamalinis at pinakamaayos na room sa mga lalaki. Ang kagandahan ngayon nagkakasundo lahat kami. Hindi kagaya sa iba na magkakaaway. At maswerte nga ako dahil napunta ako dito sa room na to. At halos lahat sila ay puro mababait. Kaya naman binabalik ko nga din ang pagiging mabait nila sa akin. At kapag wala naman akong ginagawa ay pumupunta ako dito sa mini gym namin para mag-workout. Kagandahan nga dito ay di mo na kailangang lumabas para mag-gym. Lahat nga ng mga equipment dito ay binili ng mga Pinoy na dati nang nagtatrabaho dito. Yung iba nga daw ay nakapag-for good na sa Pinas. Kaya naman pinamana na sa amin para may magamit naman kami. At physically fit pa rin kahit papaano. Pero paunahan na lang sa paggamit dahil minsan nagiging crowded. Kaya ang ginagawa ng iba ay nag-gym na lang sa labas. May mga gym naman kasi na malapit lang dito. Isang sakayan lang naman ng bus at pwede din mag-taxi. At yung matatagal na ay minomotor na lang nila dahil bumili na rin sila ng motor. Pero hindi din basta-basta bumili ng motor dito. Kailangan mo din kasing kumuha ng driver's license dito sa Taiwan. O kaya naman ipa-convert ang Philippines driver's license mo dahil napakamahal din ang babayaran pagka may mga violations ka. Pero teka lang, nawawala na tayo sa storyline. Minsan di din lumalabas yung pawis natin. Kaya naman lumalabas din ako para mag-jogging. Minsan kailangan din nating magpapawis. Dahil yung trabaho kasi namin maghapong nakaupo at nakatingin sa monitor. Minsan nabuboring na din ako dahil wala din akong kausap. Mga Taiwanese nga lang kasi yung mga kasama namin sa loob. 4 lang kasi kaming Pinoy doon. At hinati kami sa 2 shift. 2 day shift tsaka 2 night shift. Di din kasi kami pwedeng magkwentuhan ng kasama ko dahil magkalayo nga kami ng pwesto. Minsan nga'y mag-isa lang ako na Pinoy doon dahil di din kami pwedeng magsabay ng day off. Kaya napapaisip din ako kung tama ba to. Kung tama ba tong napuntahan kong country o mali lang yung napuntahan kong company o kaya naman masyado lang ako nag-o-overthink or kailangan ko lang talagang ibahin yung mindset ko. Kaya naman naisipan kong gumawa ng kakaiba, yung bagay na hindi ko pa nagawa.